Real talk lang, nagtataka ka pa rin ba kung bakit ngayon parang wala na siyang pakialam? Kung bakit kahit anong effort yung gawin mo, parang baliwala na? Dati kahit simpleng bagay lang, napapangiti mo pa siya at nakikita mong naa-appreciate niya. Pero ngayon, kahit gaano kabigat yung effort na gawin mo, para bang hindi na niya nararamdaman. At pansin mo ba na kahit gaano kaliit o kalaki yung kasalanan mo ngayon, parang wala na siyang reaksyon. Hindi na siya nagtatanong, hindi na siya nakikipagtalo, hindi na siya umiiyak o nagpapaliwanag pa, na para bang pagod na lang yung nararamdaman niya at tumating na siya sa puntong wala na siyang emosyon sa kahit anong gawin o sabihin mo. Kung sa tingin mo na ngayon lang yung nagsimula, dun ka nagkakamali. Balikan mo kung paano mo siya tinrato. Isipin mo kung ano yung mga pinaramdam mo sa kanya noong mga panahong may pinag-aawayan kayo. Kapag may problema ba, pinakinggan mo ba talaga siya o mas priority mo laging maging tama? May na-resolve ba talaga sa mga issue nyo o natabunan na lang dahil tumahimik na siya? Tandaan mo, hindi sa lahat ng pagkakataon matutuwa ka na tahimik yung partner mo. Kasi minsan ang iba tumatahimik na lang dahil pagod na. Naisip mo man lang ba kung ano yung mararamdaman niya sa mga oras na may nasabi kang masasakit na salita? O noong mga panahong pinili mong iparamdam sa kanya na hindi siya sapat? Sumagi man lang ba sa isipan mo kung gaano kasakit yung mga naramdaman niya nung niloko mo siya? Alam mo ba kung gaano kabigat yung trauma nun? Kahit sabihin niyang pinatawad ka na niya, minsan kapag hopeless na yung isang tao na magbabago ka pa, sasabihin niya na lang for the sake na matapos na yung moment na yon kahit alam niyang walang nare-resolve. Madalas kasi hindi lang isang malaking pagkakamali yung kailangan mong gawin para lang tuluyang mapagod ang isang tao. Kadalasan dahil sa matiisin sila, naiipon lahat through time, pati mga pangakong hindi mo tinupad, mga masasamang salitang binitawan mo, mga pagkakataong pinaramdam mong hindi mo siya pinapakinggan, pinapahalagahan o sa mga panahong hindi siya yung priority mo. Hanggang sa dumating na yung araw na wala na siyang lakas para lumaban pa. Kaya kung kasama mo pa siya ngayon, maaring hindi pa huli ang lahat. Pero alam mo ba na kung ganyan na yung mga pinapahiwatig ng partner mo, yung parang wala na siyang pakialam sa'yo at sa lahat ng nangyayari sa relasyon nyo, isa na yan sa mga posibleng senyales na nagsisimula na yung partner mo na mag-silent quitting. Hindi na siya lumalaban gaya ng dati dahil napagod na siyang umasang may magbabago pa. May iba na hindi agad makaalis, hindi dahil masaya pa sila, kundi dahil iniisip pa nila kung paano ipagpapatuloy yung buhay nila nang wala ka. Nasanay na sila sa presensya mo, sa routine nyo, at sa buhay na magkasama kayo. Minsan, ang tanging dahilan na lang kung bakit sila nagsistay ay yung pag-asang baka isang araw makita mo rin yung mga pagkukulang mo at seryoso ka nang magbago. Pero kapag nawala rin yung pag-asa na yun, kadalasan wala ka nang magagawa para pigilan yung partner mo. Dahil alam mo, kapag nagsa-silent quitting ng isang tao, kasi alam mo, kapag nagsa-silent quitting ng isang tao, bago pa sila tuluyang umalis, madalas matagal na silang nakamove on. Kahit nasa relasyon pa kayo, maraming gabi na silang umiyak nang hindi mo alam. Marami na silang pagkakataong piniling manatili kahit gusto na nilang sumuko. Kaya kapag dumating na yung araw na talagang sagad na at ready na sila, tahimik na lang silang bibitaw. Kaya habang kasama mo pa siya, gawin mo yung lahat ng makakaya mo para maibalik yung tiwala ng partner mo. Huwag lang puro salita kasi hindi sapat yun. Kung kailangan mong magdoble, triple kayod para mag-effort, gawin mo. Sa bawat araw na kasama mo yung partner mo, iparamdam mo yung sinseridad na talagang gusto mong magbago para maayos yung relasyon nyo. Kung talagang mahal mo at ayaw mong mawala yung partner mo. At mahalaga sa lahat, kapag pinakita mong nagbago ka na, panindigan mo. Dahil sa huli, mas mabuti nang mapagod kang bumawi habang may pagkakataon pa kaysa magsisi ka kapag wala na siyang natitirang dahilan para magstay sa relasyon nyo.